sa World Health Organization o WHO, malapit sa aksidente ang mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero meron pa rin ilang sadyang pasaway. Kaya para maturuan sila ng leksyon at hindi na umabot pa sa aksidente, isang panukalang batas na tututok dito ang gumugulong na ngayon sa Kongreso. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may pandar. Jessica, may mga sasakyan sa harapan, meron sa magkabilang tagiliran, meron pa sa likod, at minsan may mga bigla-biglang tumatawid, nandiyan pa yung mga road signs, at syempre kailangan alisto ka dun sa mga traffic lights. Matinding pagtutok ang kailangan kapag nasa kalsada, kaya yung mga ganito daw mga mobile device gaya ng cellphone ay wala raw lugar sa ating mga kamay kapag nagmamaneho. Modelo man ang sasakyan at hanip kung humatak, hindi raw pinapahataw ni Jacqueline ang kanyang itim na sedan. Safety first, maliban sa isang habit na napakahirap daw tigilan. Sa kaliwang kamay, manibela, sa kanan, cambio at cellphone. When it's the office, sometimes 90% of the time I would have to answer it. I'm trying to stop from doing it because I know it's dangerous, especially if I have my son with me. Kung sa auto may fuel efficient, may ilang drivers naman na nagpapaka-efficient din. Yun nga lang, sablay. Tanong namin sa ilan, text and call while driving, guilty or not guilty? Yung text naman, hindi ko talaga agad tinitingnan unless mabawa siguro traffic, ganyan. Pero yung phone call, sinisilip ko kung importante, di sinasagot ko. Pangit yung nagbumotor ka, tapos magte-text ka. Nakakadisgrasya yun. Pero kung ang iba sa atin iniisip na driving skills na isabay ang mobile social life, huwag na raw hintayin pang malagay sa alanganin. Ayon sa World Health Organization, 4 na beses mas malapit sa aksidente ang isang driver na gumagamit ng cellphone kaysa sa hindi kapag nagmamaneho. Dahil sa paggamit ng cellphones, nababawasan ang reaction time ng isang driver para makadiskarte sa kalsada, gaya ng pagpreno at pagkontrol sa paling ng manibela. Sa datos naman ng Automobile Association of the Philippines o AAP, pumapangalawa ang pagiging inattentive o hindi pagtutok sa pagmamaneho sa mga pangunahing sanhi ng aksidente. Sa taong 2009, 32 ang nasawi dahil dito. Yung sa text, ang experience sa ibang countries is worse than driving under the influence of alcohol. Mas maraming mga aksidente. Panukala ngayon sa Kongreso ang Anti-Distracted Driving Bill kung saan 5 hanggang 20,000 piso at posibleng kanselasyon ng driver's license ang parusa sa mga pagsasabayin ang pagmamaneho at paggamit ng mobile communications device at iba pang uri ng mobile electronics kahit pa nakahinto sa traffic light. Sa panukala, exempted ang mga gagamit ng hands-free function gaya ng Bluetooth para sa earphones at speakers. Pero ayon sa WHO at maging sa AAP, basta't ginagamit kahit pa hindi tanga ng device, hindi pa rin garantisadong ligtas. Distracted ka dahil lang nasa isip mo yung kausap mo. Pagka hinto mo na lang, doon mo na lang sagutin yung messages. Jessica, sa datos pa rin ng WHO, 59% o majority ng mga aksidente na nagaganap sa buong mundo ay kasangkot yung tinatawag na young adults o yung mga edad between 15 at 44. Jessica? Alam mo, ang nakakapagtaka, Cedric, hindi yung bakit nga, ang nakakapagtaka dyan, kung bakit ngayon lang, ang tagal-tagal ng issue yan at problema yan sa kalsada, yung napakaraming gumagamit ng cellphone habang nagdadrive. Tama, Jessica. Itong panukala ngayon na nasa Kongreso ay sa second reading na yan. Kung hindi ako nagkakamali, dati na siyang na-file pero hindi siya kumaga nag-materialize. Ngayon, nasa second reading siya and as we know, matatapos na rin o mag-a-adjourn muna itong Congress. So hindi natin alam kung ito ay tuluyang may papasa o makakalusot man lang sa Kongreso. But then again, kahit pa paano, maganda na rin siguro na magkakaroon ng ganitong mga measures. Kasi yung before talaga, walang parusa. Pero kung magiging batas itong House Bill na ito ay hanggang 20,000 o at the minimum ay 5,000 pesos yung penalty kung nakita ka na nagte-text. Kahit pa nakastop yan, Jessica, kahit nasa may naka-red yung traffic lights, Jessica. Oo, kaso ang dami ko talaga nakikita. Siguro tuwing nasa kalye ako, hindi bababa sa 2. Yung nakikita kong nagte-text o gumagamit ng telepono. WHO na po mismo nagsabi kahit yung hands-free,
hindi pa rin ho yun ligtas. Siyempre kasi pag may tawag kang medyo importante, nakaka-apekto yun sa pag-iisip mo eh. Alam mo, Jessica, yung mga nakausap natin kanina na mamaneho, ang kumbaga pinakarason nila dyan is nakakalusot naman kaya naman, nagagawa naman ng paraan. Pero yung sinasabi nga ng mga authorities sa WHO at saka ng AAP, wag na nating hintayin kasi hindi mo malaman Kasi hindi mo malalaman, bigla-bigla na lang masangkot ka na sa aksidente dahil inattentive ka nga dahil dun sa device mo, Jessica. Mabuti pa absolutely na lang, walang cellphone, no cellphone zone dapat yung ating mga sasakyan. May kampanyang ganyan sa Amerika si Oprah Winfrey. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.